At tawagin niyo ako sa palayaw na Obet. Bagong tagapakinig lang din ako dito. At talagang na-enjoy ko din yung mga kwento at nakaka-relate din ako sa ibang mga kwento. Lalo na at maging ako ay meron ding kakaibang karanasang hindi ko talaga malilimutan. Taga Mindanao po pala ako at nasa 44 anyos na rin po ngayon. Nangyari ang kwentong ito mga lagpas 20 anyos na rin yung nagdaan. Nakatira kami sa isang maliit lang naman na baryo, pero aaminin kong medyo malayo pa sa Kabiasnan kung maituturing. Lalo nung panahong mangyari yung kwento kong ito. May kuryente na rin po noon sa baryo namin pero hirap pa kami sa transportasyon. Tanging iilang habal-habal lang yung inaasahan namin noon. Lalo na at sobrang maputik yung daan kapag maulan at lubak-lubak naman kapag taginit. Lahat ng mga tao noon sa baryo namin ay talagang kilala ko. Kapag may dayo sa baryo ay malabong hindi namin mapansin. Tahimik naman sa baryo namin. Wala kang maririnig na mga nag-aaway o nagkakagulo. Abala yung lahat sa paghanap buhay araw-araw. At syempre nagtutulungan naman kaming magkababaryo. Isang araw noon, nagsisibak ako ng mga kahoy panggatong nung may nagtatakbuhang mga bata na parang may kung ano silang pinagkakaguluhan. Dahil nagtaka rin ako doon, ay tinigil ko nga muna yung aking ginagawa at agaran din akong tumayo. Naglakad ako papunta doon sa parte na pinagkakaguluhan ng mga bata. Parang may kung ano silang nakita na siyang dahilan ng pagkukumpulan nila doon banda sa may damuhan. Puro mga bata lang yung naroon. Kasama na rin yung nakababata kong kapatid na tawagin naman nating Jetro. Tinawag ko nga ito agad. Ano ba yung tinitignan ninyo riyan? Tanong ko pa nga po noon at napaturo naman yung kapatid ko doon banda sa may damuhan. Meron daw silang natagpuang aso at patay na raw. Agaran kong hinawi yung mga bata upang makadaan ako. At makita ko rin mismo yung kanilang pinagkakaguluhan. Doon ko na nga nakita yung bangkay ng isang kawawang aso. Nakabalandra lang yon sa damuhan at naliligo sa kanyang sariling dugo. Ang tiyan nito ay parang winarak ng sapilitan, habang halata namang bali yung kanyang leeg. Parang binali muna yung leeg ng hayop. Bago nga winarak yung tiyan nito, ang masakla pa, kilala namin kung kaninong aso yon. Pinsan ko yung nagmamay-ari ng hayop at may tuturing kong mabait yung alaga niyang ito. Ganoon na lang yung awang naramdaman ko. Kaya tinutusan ko nga yung mga bata na sabihan agad yung pinsan ko noon. At paniguradong magugulat ito sa sinapit ng kanyang alagang aso. Agad namang pumunta yung pinsan ko noon upang makita nga yung nangyari. Tawagin pala natin siyang Romel. At ganoon na lang yung lungkot nito nang makita yung kanyang alaga. Labis rin yung kanyang pagkagulat na halos maiyak na rin ito. At napaupo nga siya sa may damuhan. Kaya daw pala hindi nga niya ito mahagilap sa labas ng bahay noong tinatawag niya ito para pakainin. Patay na raw pala. Nung umalis na nga yung mga bata, meron pang sinabi yung pinsan ko. Tingin mo ba, tao lang yung may gawa ng bagay na to sa alaga ko, insan? Tanong pa nga po nito. Napailing ako noon at sandaling natahimik. Dahil sa totoo lang, unang kita ko palang sa bangkay ng hayop, agaran na akong kinilabutan. Ayoko sanang mag-isip ng ganon, pero yun talaga yung unang pumasok sa isipan ko noon. Na baka hindi tao yung may gawa at baka aswa nga yung may gawa ng bagay na yon. Alam kong ganon din yung iniisip ng pinsan ko, kaya't hindi ko na nga itinago pa yung aking hinala. Duda kung aswang yung may gawa nito, insan. Kung tao man, baka nababaliw na para gawin yung ganitong bagay. Aswang talaga yung hinala ko eh. Wala ka bang naramdamang kakaiba kagabi? O kahit narinig man lang? Tanong ko pa nga po noon. Sa totoo lang meron eh.
Narinig kong may kinakahulan siya kagabi. Doon banda sa may kalsada sa harap ng bahay. Pero akala ko naman ay meron lang dumaan na hindi nga nito gaanong nakasanayang tao. Kaya siya kumakahol kaya binaliwala ko lang din. Matagal-tagal din yun bago siya biglang tumahimik. Akala ko naman ay tumigil lang ito dahil nakalayo na rin yung kung sino mang dumaan. Ngayon ko lang napagtanto na baka yun na pala yung mga huling sandali ng aking alaga. Pinatay siya. Tapos ay dinala dito banda at saka nilantakan. Pansin mo ba yung mga lamang loob ng alaga ko? Parang wala na yung iba. Kung lumabas lang sana ako kagabi, baka naabutan ko pa yung hayop na aswang na yon. Wika pa nga ng pinsan ko noon na halatang galit ito. Natahimik lang ako saglit noon. Bago ko sinabing pagtulungan na naming ilibing yung hayop, bago pa yon mga moy ng malala. Yun nga yung aming ginawa noon. Lumipas yung mga araw at naging palaisipan pa rin sa amin kung ano nga ba talaga yung nangyari sa alaga ng pinsan ko. Isang gabi, mga lagpas 7:00 siguro, niyaya ko yung kapatid ko na lumabas upang ipasilong yung mga kahoy panggatong na sinibak ko noong hapon at baka umulan nga at mabasa. Patapos na nga kaming ipasilong yung mga kahoy sa may likod ng bahay noong may mapansin kaming paparating. Hindi ko alam pero nung makita ko nga yung paraan nito ng paglalakad, ay parang agaran akong kinilabutan. Hindi ko maipaliwanag, pero parang hindi normal. Habang papalapit, ay lalong naging klaro sa akin kung bakit kakaiba yung paglalakad nito. Meron pala itong bit-bit na kung ano. Maliwanag yung buwan kaya't nakikita namin ito. Nung kinutuban nga ako ng hindi maganda, agaran ko nang hinawakan yung kapatid ko sa likod. Sabay pinayuko ito sa may damuhan. Nakayuko lang kami noon at agad nga kaming nakapagtago. Sinenyasan ko rin yung kapatid ko na huwag gumawa ng kahit na anong ingay. Base nga sa aking nakikita, matandang lalaki yung natatanaw namin. Halata lang din sa anyo nito. At meron siyang bit-bit na hayop. Parang aso. Hawak-hawak niya ito sa kanyang dalawang paa habang nakalupaypay na nga yung katawan ng hayop na halatang wala ng buhay. Parang ang bagal ng oras noon, lalo at grabe yung kaba namin ng kapatid ko. Yung mukha kasi ng matanda, animoy malahayop rin. Hindi ko malilimutan yung mata nitong nagliliwanag kapag tinatamaan ng ilaw ng buwan. Pulang-pula po yun. Biglang napahawak yung kapatid ko sa aking braso noon. Nanginginig yung mga kamay nito habang papalayo na sa kinaroroonan namin yung matandang yon. Agad ko siyang sinenyasan noon na bumalik na sa bahay. Sinabihan ko rin siyang sabihan niya yung tatay namin na sundan ako dahil wala akong balak na bumalik agad sa loob ng bahay noon. Susundan ko yung matandang yon. Marahil sa kadahilan ng bata pa naman ako noon, kaya talagang nangibabaw yung kuryosidad sa akin. Bukod pa sa malakas rin talaga yung loob ko noong kabataan ko. Agad na bumalik yung kapatid ko sa loob ng bahay, habang kinuha ko naman yung itak na nakasabit sa may gilid ng bahay at nagmadaling sundan yung matanda. Hindi ako lumapit noon pero sapat lang para hindi nga siya mawala sa aking paningin. Parang balisa yung matandang ito. Hindi siya mapakali. Naanimoy nawawala na nga ng unti-unti sa kanyang sarili. Hanggang sa umabot siya sa medyo masukal na bahagi. Napadapa ako noong napalingon ito. Mabuti na lang at alerto din talaga ako habang binabantayan yung kanyang mga kilos. At mukhang hindi naman ito ako nakita. Panay lang yung paglingon nito bago nga siya napaupo sa mga damuhan. Doon na nga ako nagsimulang makarinig ng mga pag-angil. Naanimoy tuluyan na ngang nawala yung matanda sa kanyang sarili. Naririnig ko lang yung ingay na ginagawa nito at napagtanto ko nga agad na nilalantakan ng nilalang na yon yung hayop na kanyang daladala. Kawawang aso, pero yun talaga yung aking naririnig noon.
Kinakabahan ako habang pinapakinggan yung mga ingay. Pero hindi nga ako nakontento na ganun lang. Kahit nanginginig sa kaba, unti-unti akong kumilos noon. Papalapit sa kinaroroonan ng matandang yon. Dahan-dahan lang hanggang nasa sapat na nga akong distansya para makita ito. Bahagya akong iniangat yung katawan ko sa pagkakadapa ko para lalo kong makita yung kanyang ginagawa. At kitang-kita ng dalawang mata ko na nilalandakan ng matandang aswang yung hayop na kanyang daladala kanina. Nakadapa itong parang hayop habang nakalatag sa damuhan. Yung bangkay ng hayop na kanyang ginawang hapunan. Halos masuka nga ako noon. Nagsimula akong mangatog na parang gusto ko na lang tumakbo. Kitang-kita ko, Sir Dan. Puno ng dugo yung bunganga ng matanda habang nilalantakan yung lamang loob ng kawawang hayop. Halos hindi na nga ako kumurap noon dahil nakabantay lang ako sa kanya at baka bigla itong mapatingin sa aking direksyon. Hanggang sa ganun nga yung nangyari. Napalingon ito sa kinaroroonan ko habang napapasinghot. Mukhang napansin niya na merong tao sa paligid. Halos panawan nga ako ng ulirat nung bigla itong naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. Bago pa ako himatay noon, ay pinilit ko ng tumayo sabay tumakbo. Hawak-hawak ko pa rin yung itak, pero nanginginig ako sa takot. Sigaw na lang ako ng sigaw noon hanggang mapansin kong may ilaw na papalapit. Sumisigaw rin ito at boses nga yun ng tatay ko. Papasalubong na rin kami nung biglang nagpaputok ng barilis si tatay na inaasinta nito yung nasa likuran ko. Mga 3 putok. Hindi, mas marami pa. Narinig ko na lang na napahiyaw yung nilalang sa likuran ko at tumakbo na rin papunta sa kabilang direksyon. Parang nagawa siyang tamaan ng tatay ko. Habulin pa sana yun ng tatay ko, pero agaran ko na siyang hinila pabalik. Dahil nag-aalala ko noon na baka kung ano pa yung mangyari sa kanya. Mabilis nga kaming umuwi noon. At gulat na gulat kami sa mga nangyari kahit naroon na kami sa bahay. Hindi ako makapaniwala na nakaengkwentro kami ng aswang. Kinabukasan, nabalitaan namin sa kabilang baryo na meron umanong namataan na matandang lalaki na paika-ika na parang merong sugat. Nakilala daw nila eh. Sinabi pa nga sa amin yung pangalan at hula daw nila ay aswang talaga yung matandang yon. Sinabi ng tatay ko noon na puntahan namin. Dadalhin daw niya ako para malaman namin kung tugma nga ba yung itsura ng matanda sa matandang aswang na aking nakita. Dahil kahit nakakatakot yung anyo na aking nakita, mapapansin pa rin talaga kapag merong pagkakalintulad. Pero hindi namin nagawa yun dahil tinutulan nga kami ni nanay. Nakiusap ito kay tatay na wag na naming gawin yon at mag-aalala lang daw siya ng labis. Lumipas nga yung mga araw noon at kumalat na rin hanggang sa baryo namin yung bali-balita tungkol sa matandang yon. May mga iba rin daw na nakapansin sa mga kinikilos nito. Maswerte lang siya at hindi nga siya napuruhan ng tatay ko ng gabing yon. Mukhang natamaan siya ng bala ni tatay, pero hindi sa kritikal na parte ng katawan, kaya't nakaligtas pa nga ito. Hanggang ngayon po, ay buhay pa rin yung matandang ito. At ayon sa kabarkada ko na taga doon sa kabilang baryo, kung saan nga nakatira yung matanda, halos lahat daw ng mga tao sa kanilang lugar ay alam na rin yung tungkol sa pagkatao ng naturang matanda. Iniiwasan ng araw ito sa kanilang lugar at wag lang daw itong magkakamaling sumubok namang biktima sa kanilang baryo dahil tiyak na mapapalaya siya agad sa baryo o baka mapatay pa ng mga kalalakihan. Minsan daw ay nakikita itong naglalakad ng gabi papunta sa mga karatig baryo. Malamang ay naghanap ito ng mabibiktima sa ibang mga lugar.
Pero dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito dahil hanggang doon lang din yung aming naranasan at hindi na namin nakaengkwentro pa ulit yung matandang yon. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito at paalam. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jacinta. At magbabahagi ako ng kwento sa inyo nung may nangyaring pang-aswang sa akin noong ipinagbubuntis ko yung panganay na anak namin ng asawa ko. Natawagin nating Freddy. Nangyari ito sa bahagi ng Bicol, pero hindi ko na lang papangalanan pa yung eksaktong lugar. Nang mga panahong ito, nasa mga 18 anyos po ako nang mabuntis. Nang malaman yun ng asawa ko ay hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan yung bata. Gayong nung mga panahong yon ay halos lagpas 1 taon rin naman yung aming naging relasyon. Masaya pang araw ito dahil magkakaroon na rin kami ng anak. Pero dahil biglaan nga yung aking pagbubuntis noon, napagpasya naming manatili na lamang sa bahay ng aking mga magulang. Noong una ay nagalit yung mga magulang ko syempre, pero kalaunan ay natanggap rin naman nila. Naging maayos rin naman noon yung relasyon namin ng aking mister at ng aking mga magulang. May trabaho naman yung asawa ko, kaya't malimit itong nawawala sa bahay at gabi na rin kong nakakauwi. Pero kahit na ganon, wala naman kaming pangamba tuwing gabi gayong kasama ko naman yung aking mga magulang. Isang umaga noon, dahil may inaasikaso sa aming bukirin yung aming mga magulang, ako na lamang yung nagpunta sa bayan. Nasa 3 buwan pa lamang noon yung aking dinadala, kaya't hindi pa gaanong mahirap yung aking sitwasyon. Gayong hindi pa nga kalakihan yung tiyan ko. Umalis na nga ako noon sa bahay at nagpunta sa bayan. Kagad namang hinanap ko yung aking mga bibilhin. At nang matapos ko nang mabili yung lahat ng mga yon, ay bigla namang sumama yung pakiramdam ko. Pinipilit ko na lamang na maglakad noon dahil pakiramdam ko ay nahihilo nga ako at parang masusuka. Napaisip pa nga ako noon na marahil dahil mainit nga yung panahon at samot-saring mga amoy yung aking nalalanghap. Kaya't ganoon na lang yung nararamdaman ko. Nakakita ako ng mauupuan noon, kaya't nagpasya nga akong maupo muna upang magpahinga lang saglit. Labis na nga noon yung hilong aking nararamdaman, kaya't napapapikit na rin ako ng aking mga mata. Ganon nga yung sitwasyon, nang may marinig akong biglang kumausap sa akin. Nang idilat ko nga yung mga mata ko, nakita ko yung isang ginang na nakatayo sa aking harapan, habang tinatanong kung okay lang ba yung aking pakiramdam. Tinignan ko pa nga yung mukha nito at napagtanto ko namang hindi ko nga siya kakilala at hindi rin ako pamilyar sa kanya. Medyo kinabahan rin ako noon pero hindi ko rin alam kung bakit. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, biglang sumakit yung tiyan ko kaya't napahawak nga ako rito. Tinugunan ko naman yung ali na hindi maganda yung pakiramdam ko ng mga oras na yon. Lumapit nga ito lalo sa akin at hinawakan nga nito yung aking tiyan. At pati na rin yung may bandang leeg ko. Hindi ko maintindihan noon. Pero nang hawakan nga niya yung tiyan ko, ay lalo yung kumirot. Kaya't bahagya na nga akong napahiyaw dahil sa sakit na aking nararamdaman. Wala na akong nagawa noon kung hindi humingi ng tulong sa ali na nagpakilala naman sa akin na siya raw si Asunta. Pinakiusapan na lamang ako ng aling ito na ihatid na lang daw niya ako sa may paradahan ng tricycle at nang makauwi na rin ako. Walang pasabi naman nito akong inalalayan para makatayo at siya na nga rin yung nagdala ng aking mga pinamili habang inaalalayan pa rin ako sa aking paglalakad. Hindi ko nga pinagtuunan ng pansin noon yung kanyang kamay na nakahawak lamang sa aking tiyan dahil yung mas iniisip ko noon ay ang makauwi na ako sa bahay. Lalo na't patuloy pa ring sumasakit yung tiyan ko. Nang makarating nga kami sa may paradahan ng tricycle, patungo na sa aming baryo, mabuti na lang at nakasakay naman ako agad. Pinaupo naman ako ng alis sa tricycle. Pero kahit na nakaupo na ako noon, hindi pa rin niya inaalis yung kanyang kamay sa aking tiyan.
Napatingin na nga ako sa kamay nito at nang mapansin niyang nakatingin ako roon, mabilis niya yung kinuha. Nagpasalamat naman ako sa naging tulong nito sa akin. At hindi na rin ito nagtagal at umalis na rin. Noong wala na ito, bigla ring nawala yung sakit ng aking tiyan. Kahit papano rin ay bumuti naman yung aking pakiramdam. Nagtaka ako ng mga sandaling yon. Gayong batid kong imposible yung aking iniisip na siya nga yung dahilan kung bakit lalong sumama yung aking pakiramdam. Nagsimula na nga akong bumiyahe noon pa uwi. At habang tumatagal, pansin ko namang bumubuti nga ng tuluyan yung pakiramdam ko. Hindi na masakit yung tiyan ko at hindi na rin ako nahihilo. Hindi ko na lamang iniisip pa yung mga nangyari ng araw na yon. Dahil ligtas naman akong nakauwi sa bahay. Hindi ko na rin sinabi pa sa mga magulang ko at pati sa aking asawa yung mga nangyari. Kinagabihan nga po noon, hindi namin inaasahan yung mangyayari. Yun kasi yung unang pagkakataon na may nagparanas na aswang sa aming bahay. Mahimbing na nga yung tulog ng asawa ko ng mga oras na yon, habang ako naman ay tila hindi pa nga dinadalaw ng antok. Nagpapahinga na rin sa kanilang kwarto yung aking mga magulang. Habang nakahiga at nakatingin sa aming kisame, bigla akong nakaramdam ng kirot sa aking tiyan. Noong una, hindi ko muna pinansin yon at napaisip akong baka sa pwesto ko lamang yon ng paghiga. Pero kahit makalipas yung ilang sandali, ay lalo pang kumirot at hindi ko na nga alam yung dahilan. Napahawak na lamang ako sa aking tiyan noon habang hindi na nga maipinta yung aking mukha. Gabutil na rin yung pawis ng mga oras na yon at pakiramdam ko ay parang napakaalinsangan ng paligid. Kung gaano kasakit yung tiyan ko noong nasa bayan ako, ganoon din kasakit nung gabing ito. Dahil doon, ay napaisip na nga ako kung ano nga ba yung posibleng maging dahilan. Dahil wala naman akong nakain na magpapasama ng tiyan ko. Nasa ganoong estado nga ako noon nang may kung anong bagay na tila bumagsak sa aming bubungan na naglikha ng malakas na pagkalabog. Kinabahan kaagad ako noon kahit na hindi ko alam kung ano nga bang may gawa ng pagkalabog na yon. Walang ano-ano, pinanindigan ako ng balahibo nang magkaroon ng magkakasunod na paghuni ng tik-tik sa paligid. Mahina lamang yung paghuning yon, kaya't marahil ay nasa paligid lamang yung aswang. Nagpatuloy pa noon yung ingay sa paligid, kaya't pumasok si nanay sa kwarto namin at naabutan nga ako nitong nakaupo habang pinagpapawisan ng malapot dahil walang tigil pa rin noon yung pagsakit ng tiyan ko. Nagreklamo na ako noon kay nanay, kaya't kumuha siya ng gamot pangpahid at saka pinahiran nga niya yung tiyan ko. Nilagyan niya rin ng itim na damit yung aking tiyan, kaya't kahit papano ay naibsa naman yung pagsakit noon. Dahil hindi pa rin nawawala yung mga paghuni ng tiktik sa paligid, nagpasya nga yung mga magulang kong lumabas ng bahay upang maglagay ng mga pangontra. Sakto ring nagising na rin yung asawa ko noon, kaya't maging siya ay tumulong rin. Naglagay na lamang sila ng mga bawang at nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay, pati na rin sa bubungan. Tinignan rin nila yung aming bubungan, ngunit wala naman daw silang nakita. Marahil ay nakaalis na rin yung aswang na naroroon. At makalipas nga yung ilang minuto, natahimik na rin yung paligid. Nawala rin yung pananakit ng tiyan ko, kaya't marahil ay wala na nga yung aswang ng mga sandaling yon. Nagmatsyag pa nga sila ng mga ilan pang minuto, at nang hindi na nga nagkaroon ng mga paghuni, ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Kahit papano, ay nakampante na rin at kalaunan naman ay nakatulog na nga rin ako. Simula nga ng gabing yon, tila nagpabalik-balik na nga yung aswang sa bahay. At dahil doon, nabahala na rin yung mga magulang ko gayong delikado nga yun para sa amin
ng dinadala kong sanggol. At dahil doon, halos gabi-gabi rin kong magpuyat sa nanay at tatay upang magmatsyag sa paligid at siguraduhin ang kaligtasan ko, pati na rin ang sanggol na aking dinadala. Hanggang isang gabi, yun nga yung pangyayaring hindi ko makakalimutan dahil muntikan ng malagay sa panganib yung buhay naming dalawa ng aking anak. Hindi nakauwi ng gabing yon yung asawa ko, kaya't mag-isa lang ako sa aming kwarto. Nakahiga na ako noon sa aming kama, habang yung aking mga magulang naman ay nagpapahinga na rin sa kanilang kwarto. Nakaramdam ako ng parang napakainit ng paligid, kaya't naisipan kong bahagyang buksan yung bintana namin na gawa lang sa kawayan upang may pumasok naman na hangin. Kaya't kahit papano noon, inaibsan naman yung aking nararamdaman. Hinayaan ko na lamang na bahagyang nakabukas yung bintana ng kwarto at nahiga na akong muli sa aming higaan. Plano ko noon ng mga sandaling yon na bago ako tuluyang matulog ay isasara ko naman ulit yung bintana. Nagmuni-muni lang ako ng ilang sandali noon hanggang sa hindi ko nga namalaya noon na ako pala ay nakatulog na. Hindi ko na isara yung bintana ng kwarto. At makalipas nga yung mga sandali, naalimpungatan na lang ako noon dahil sa malakas na pagsigaw ng nanay ko. Nang maimulat ko nga yung aking mga mata, ramdam ko kaagad na masakit yung tiyan ko. Hindi ako makabangon noon dahil tila nangangalay na rin yung bandang bewang ko dahil sa hindi ko rin maipaliwanag na pananakit ng tiyan ko. Nung tignan ko nga yung paligid, ganoon na lang yung takot na aking naramdaman dahil sa nilalang na aking nakita sa aking paanan. Naglalaway po yun at may mapupulang mga mata. Naanimoy may kung anong nais na gawin. Nakita ko pang nakangisi ito. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit, ay naunahan na nga ito ng mga magulang ko. Napatras yung naturang nilalang dahil sa pagdating ng aking mga magulang. Marahil natakot nga ito dahil may dalang buntot ng pagi yung tatay ko. Napatingin pa ako sa bintana noon at nakita kong nakabukas na ngayon. Kaya't batid kong doon nga dumaan yung nilalang na yon para makapasok ng kwarto. Minumura ni tatay yung nilalang na yon habang winawasiwas niya yung hawak niyang buntot ng pagi. Galit na galit noon yung aking ama dahil nga nagawa pa akong pasukin ng aswang na yon sa aming kwarto. Pinagsabihan pa niya ito na napakalakas ng loob ng aswang na pasukin ako upang isagawa yung kanyang balak na kunin yung sanggol. Napapaangil po yung nilalang na yon na lalong nagpatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Pero napapaatras po ito tuwing sinusubukan itong hatawin ni tatay. Dahil nagalit nga yung tatay ko noon, ay sinugod na nga niya ito ng harapan upang magawa niyang hatawin ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Pero dahil may taglay na kaliksihan yung nilalang na yon, ay nagagawa pa rin niyang makaiwas kay tatay hanggang nakalapit nga ito sa bintana. Binantaan ito ng aking ama na kung hindi pa rin ito aalis at hindi nga nito ako tigilan, ay papatay niya ito ng mga sandaling yon mismo. Napangisi lang yung aswang noon at bahagya pang napahagikik na parang tinutukso pa nga yung galit na galit ko ng ama. Marahil ay alam rin niya na hindi naman madaling gawin yung mga sinabi ng tatay ko. Napasigaw nga yung tatay ko noon at harapan niyang sinugod yung nilalang. At dahil parang kampante nga yung nilalang na hindi siya magagawang tamaan ng tatay ko, ay nagkamali nga ito ng galaw. Ganon na lang yung tuwa ng aking ama nang matamaan nga niya ng buntot ng pagi yung nilalang na yon sa may bandang mukha at leeg nito. Tanging paghiyaw lang yung nagawa ng aswang na yon na umalingaw-ngaw pa sa aming paligid. Hatawin pa sana ulit ni tatay yung nilalang, ngunit mabilis yung tumakbo para tumakas. Dali-dali naman akong nilapitan ni tatay noon at tinanong kung okay lang ba ako. Napatango lang ako noon habang maigpit nga akong nakayakap kay nanay.
Nanginginig yung buong katawan ko noon sa takot at ramdam ko pa rin yung pananakit ng tiyan ko. Pinakalma naman ako ng aking mga magulang hanggang sa naging okay na nga rin yung aking pakiramdam. Tinanong rin ako ni nanay noon kung ano nga bang nangyari habang sila ay natutulog at ikwinento ko naman yon. Narinig daw kasi niyang napapaungol ako kaya't minabuti niyang tignan ako sa aming kwarto. Hindi nga niya akalain na tama siya ng kutob na baka may hindi magandang nangyayari. Naabutan nga niya yung aswang na yon na papalapit na rin sa akin. Pinagsabihan ako ng mga magulang ko noon na wag nang uulitin yung ginawa kong pagbukas ng bintana at baka makatulog akong muli at mapahamak pa kami ng aking anak. Napatango na lang din ako noon dahil totoo namang may kasalanan rin ako. Minabuti ko ring sa kwarto na nga muna nila matulog habang hindi pa nga nakakauwi yung asawa ko. Nang mga sumunod na gabi, hindi na rin naulit yung ganong pangyayari. Naging maingat na rin ako at hindi ko na rin inulit pa yung pagbukas ng bintana sa takot na baka maulit pa nga yon. Ikwinento ko rin kay nanay yung nangyari sa akin sa bayan at yung hinala nga nila. Yung aling yon na tumulong sa akin, baka yung parehong ali na bumisita sa akin ng gabi na. Lalo nga't nung hawakan po nito yung tiyan ko, halos hindi na nga rin po nito bitawan. Lumakas nga rin noon yung kutob ko na baka tama nga sila nanay. At noong muli akong nagpunta sa bayan at makita ko nga yung ali, nakatalukbong po ito ng tela sa kanyang mukha na parang may tinatakpan po ito. Doon na nga namin naisipan ng nanay ko na baka tinatakpan ito yung mga sugat na kanyang tinamo sa paghataw ng buntot ng pagi ni tatay dahil tinamaan nga rin ni tatay yung mukha nito nung bumisita ito nung gabi. Nakita rin ni nanay yung naturang ali at nagtaka pa nga kami noon dahil nung makita rin po nitong kasama ko yung nanay ko ay mabilis po itong nawala sa aming paningin na parang mabilis ring umiwas. Simula po noon ay hindi na rin ako ganong pumupunta sa bayan at kung pumupunta man ako, kasama ko lagi yung nanay ko. Kaya't hindi na rin po naulit pa yung mga ganong pangyayari. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig sa kwento kong ito. Ito po yung aking karanasan. Paalam. Andoy nga po pala. Taong 2009, nagkaroon po ako ng cellphone. Nasa second year na po ako noon sa kursong HRM dito sa probinsya ng Iloilo. Pinag-ipunan ko po yon kaya iba po talaga ang sayang naramdaman ko noon. Nung mga panahon po na iyon, parang isa po ako doon sa iilan na lang sa aming magkaklase na wala pang gamit na cellphone. Kaya nung nakabili po ako, tuwang-tuwa po ako noon. Lalo at malaking bagay din po yung pagkakaroon noon kung nasa kolehiyo ka na. Siyempre, dyan na rin po papasok na meron kang mga makakausap na kung sino-sino. Meron ng mga textmates. Mas naglalakas loob na rin na manligaw. Medyo magastos nga lang po sa load noon. Naalala ko pa po hanggang text lang po ang pinapaload ko madalas noon. 10 piso lang po yon. Isang umaga, habang nagpapaload po ako sa may tapat ng eskwelahan namin, meron po akong napulot na papel na may nakalagay na numero. 11 numero po yon, cellphone number. Agad ko po yung nilagay sa bulsa ko. At pagkatapos ko pong magpaload, sinubukan ko pong i-text yun. Baka sakali lang na merong mag-reply na babae. Instant textmate po yun. Pagka-text ko po, ay hindi po yun agad nag-reply. Nung nasa bahay na po ako at patulog na, nung bigla pong nag-reply yun, at agad rin po yung tumawag. Natuwa po ako nang marinig ko ang boses ng isang babae, pero agad rin po niyang pinatay. Kinulit ko po siya noon. Nagpakilala po ako ng maayos at nagtanong kung pwede ba kaming maging textmate. Doon na po nagsimula ang lahat hanggang sa maging mag-textmate na nga kami.
Tawagin po natin siya sa pangalang Myra. Mabait po siya at masayahin. Ang matindi pa po doon, parehong eskwelahan lang po pala kami nag-aaral. Nalaman ko po na taga Dumangas po siya. Dumangas, Iloilo. Pero kahit pareho po kami ng eskwelahan, hindi ko pa po ito nakita o nakausap ng personal. Hanggang sa isang umaga po, bigla po itong tumawag at ang sabi po nito, puntahan ko daw siya doon sa may study shed malapit sa may guardhouse. Kinabahan po ako syempre pero agad po akong pumunta. At talagang natuwa po ako noong sa wakas ay makita ko po siya. Maganda po si Myra. Simple lang pero hindi maitatangging maganda po. Hindi naman po sa pagmamayabang pero maitsura din naman po ako. Naging komportable po kami sa una naming pagkikita. Hanggang sa maulit po yon at halos naging araw-araw na. Bale, nasa parehong department lang po pala kami. Third year po siya habang second year naman po ako. Siguro napapaisip kayo na parang hindi naman horror to at parang love story pa. Ngunit nagsimula akong magtaka noong araw ng awarding. Pareho po kaming Dean's Lister. Bago magsimula ang programa, niyaya ko po sila ng kanyang nanay na kumain muna sa kantin kasi nga lagpas 1 oras pa bago magsimula. Kasama ko rin ang nanay ko noon, Sir Dan. Noong nandoon na po kami, tinanong ko po sila kung ano ba ang kanilang gusto. Ang sabi naman po nila ay kahit ano lang. Basta yung mabilis lang daw na kainin. Simple lang din po pareho ang mga pamilya namin kaya alam kong hindi naman po sila mapili ng kanyang nanay. Alam ko pong paborito ni Myra ang siomai kaya yun na lang po ang in-order ko noon. Nakakahiyaman po to pero mga alauna ng hapon na rin po kasi noon. Kaya wala na ring masyadong natira na pwedeng i-order doon sa kantin. At sa totoo lang po, yun lang din po ang kaya ko. Nung inilagay ko na po sa mesa, nakasanayan ko na po na kapag kumakain po kami ni Myra, ako po ang nagpipiga ng kalamansi sa siomai para sa kanya. May toyo na po kasi agad yon at meron pang malulutong na mga bawang. Kaya ang ginawa ko po, pinigaan ko na rin po ng kalamansi ang sa nanay ni Myra at pati na rin po sa nanay ko syempre. Pagkatapos po nun, ay kumain na po kami. Maliban lang po sa nanay po ni Myra. Tinitignan lang po niya yon at ang sabi niya, nawalan daw siya ng gana. Sabi ko sa kanya, tikman lang niya at baka magustuhan naman niya pero ayaw po talaga nito. Nababahuan daw siya sa bawang at ayaw rin daw niya sa kalamansi. Direkta niya pong sinabi yon. At talagang ansama po ng itsura nito na inilayo po niya sa kanya yung inihain na siomai. Ang sabi niya, okay na raw po siya sa soft drinks. Baka isipin po ninyo na tipikal na kwentong kalamansi po ito pero hindi po. Nagduda lang po ako ng kaunti noon. Nakapagtataka nga naman kasi pero hindi ko naman po naisip na baka aswang o ano paman. Dahil parang normal naman po kasi ang ikinikilos ni Myra ng mga oras po na iyon. Hanggang sa nag-deliver po noon si Tito ng mga gulay doon mismo sa Dumangas. Meron po siyang truck kaya nagboluntaryo po ako na tulungan po ito. Siyempre, nalaman ko na doon yun mismo. Sa lugar po talaga nila Myra. Kaya hindi na po ako nag-aksaya pa ng pagkakataon. Magka-text po kami noon ni Myra pero hindi ko po sinabi sa kanya
na nandoon na ako sa mismong baryo nila. May pinagbagsakan lang po kami ng mga gulay doon. At maghihintay naman po kami ng bigas na doon din namin kukunin. So bale, may i-deliver po kami at meron din pong kukunin. Nung natapos na po kami sa mga gulay, ang sabi po ni Tito, mukhang matatagalan pa raw ang bigas. Kung mamalasin daw, baka gabihin pa raw kami kaya pwede ko pa raw puntahan si Myra at magte-text na lang daw si Tito kung uuwi na raw kami. Siyempre, natuwa naman po ako. Lalo at ng panahon po na iyon, ay medyo may mutual understanding na po kami. Ang ginawa ko po, nagtanong-tanong po ako sa mga taga roon. At maswerte naman pong may nakapagturo sa akin kung saan banda ang kanilang bahay. Simpleng bahay lang po yon na medyo nakahiwalay. Medyo wala po kasi silang kalapit talaga na bahay. Kumatok po ako noon pero wala pong sumasagot. Nag-text po ako agad kay Myra noon at ang sabi ko ay lumabas siya ng bahay. At doon na po ako pinagbuksan ni Myra ng pinto. Pagpasok ko po, nakita ko po agad na may mga matang nakasilip sa likod ng kurtina na nakatakip sa pinto ng isang kwarto. Matandang lalaki po yon. Bagya ko po kasing nakikita ang mukha rin po nito. Siguro lolo yun ni Myra. Sa isip ko pa po noon. Nagkwentuhan po kami noon at ang sabi ni Myra, pauwi na rin daw siguro ang kanyang nanay. Wala na rin po kasing tatay si Myra. Nung medyo padilim na, tinext ko po si Tito noon. Pero ang sabi po nito, mukhang matatagalan raw talaga. I-text niya raw ako agad at tawagan kung okay na. Napansin ko po noon na nung medyo dumidilim na po, medyo aligaga po si Myra. Parang hindi po ito mapakali at panay po ang kanyang tingin sa kwarto. Maya-maya pa po, pumasok po siya doon sa kwarto kung saan ako may nakitang matandang nakasilip. Paglabas po niya ng kwarto, nagkataon naman na bigla pong dumating ang kanyang nanay. Nagulat po ito na nandoon ako, pero nagmano naman po ako agad. Lumabas rin po ito agad at agad po niyang tinawag si Myra. Nag-usap po sila sa labas na hindi ko na po maulinagan ang kanilang pinag-uusapan syempre. Ayoko rin naman pong pakinggan pero alam ko po noon na baka galit po sa akin ng kanyang nanay dahil biglaan nga ang pagdating ko. Kaya ang bala ko po sana noon, magpapaalam na akong umuwi kapag bumalik na sila doon sa loob. Nanonood po ako ng TV noon at napatayo po ako bigla noong kunin ko po ang cellphone ko na naipatong ko doon sa may bintana. Pagharap ko po, muntik na po akong mapasigaw nang nandoon na po sa likod ko ang lolo ni Myra. Siya po yung matandang nakasilip kanina sa may pinto ng kwarto. Bago pa man po ako makapagsalita, bigla po nito akong tinulak kaya sumagi po yung siko ko sa nakausling pa ako at nung agad ko po yung binunot, nagdurugo na po yon. Tatawagin ko na po sana si Myra nang bigla po akong sinakal ng kanyang lolo at tinakpan rin po niya ang bunganga ko. Sa punto po na yon, galit na galit po ang matanda at talagang namumula po ang mga mata nito. At ang hindi ko pa po noon mapaniwalaan ay kung gaano po itong kalakas. Nagpupumiglas po ako at sinusubukan ko pong alisin ang kanyang kamay. Pero malakas po yung matanda. At mas sinigpitan pa po nito ang pagkakasakal nito sa akin. At halos simatayin na po ako nung binuka po nito ang kanyang bunganga. At nakita ko po doon na merong mga pangilang matanda. Kasabay po nun, talagang nararamdaman ko po
na medyo bumabaon na po sa leeg ko ang kanyang mga kuko. Na alam ko po talaga na mahahaba at matutulis yon. At yung siko ko po na nagdurugo, mabilis pa po niyang dinilaan yon, na parang takam na po ito sa dugo ng tao. Aswang po talaga ang lolo ni Myra. Nung makapako po ang flower vase, agad ko po yung hinampas sa kanyang ulo. Kaya nabitawan niya po ako at doon na po ako nakasigaw. Doon na rin po pumasok si Myra at ang kanyang ina. Yung mukha po ng lolo niya, kulang na lang po. Tuluyan na po itong maging halimaw. Talagang ibang-iba po at nakakatakot po yun. Aatakihin po sana ako nito. Pero agad po siyang pinigilan ng nanay po ni Myra. Hindi ko po akalain noon na nagagawa po niyang pigilan ng matanda. Samantalang nung sinakal po ako noon, halos malagutan na po ako ng hininga. Dali-dali po akong pinalabas ni Myra at sinabi po nito na tumakbo na raw ako at wag nang lilingon pa. Bakit raw ba kasi ako nagpunta doon nang wala man lang pasabi? Tumakbo na po ako sa puntong yon, Sir Dan, at agad ko pong tinawagan ang tito ko. Sinalubong naman po ako nito. Gulat na gulat po si tito. Pero agad po akong sumakay at doon ko na po ipinaliwanag sa kanya. May kaunti po akong sugat sa leeg noon. At dahil po doon, hindi na po namin hinintay ang bigas at umalis na po agad kami. Pagkatapos po noon, kahit masakit po, nagdadalawang isip na po ako kay Myra. Pakiramdam ko po noon, parang hindi na po talaga maaaring maging kami pa po. Pero si Myra din naman po mismo, umiiwas na po ito sa akin sa tuwing magkikita po kami sa eskwelahan. Kahit yung number po niya, hindi ko na rin po matawagan noon. Gusto ko lang po sanang linawin na hindi ko po sana siya hinusgahan sa kanyang pamilya. Pero hindi na po talaga kami nakapag-usap simula nun. At kapag nagkakasalubong po kami sa eskwelahan, parang hindi na po kami magkakilala. Alam ko po na pati po yung kanyang nanay, baka aswang rin. Sa totoo lang, malakas po talaga ang duda ko noon. Lalo at aswang nga po ang kanyang lolo. Pero hindi ko po yun pinakalat para maprotektahan naman po ang imahe po ng pamilya nila Myra. Mahirap rin po kasing mangusga. Siguro, mas mabuti na rin po yun sa aming dalawa. Hanggang dito na lang po ang kwento. Salamat po. Tawagin niyo po ako sa pangalang Carling. Palayaw ko po yan. Isa po akong babae Dati po akong nurse sa isang pangpublikong ospital. Pero ilang taon na rin po ang nakaraan nung magretiro na po ako dahil nakahanap na rin po ako ng bagong mapagkakaabalahan. Meron po kasi akong maliit na negosyo na hindi ko na rin po siguro babanggitin pa. Nangyari po ang kwento ko dito sa Sapian, Capiz. Tama po kayo nang narinig. Ang kwento pong ito ay nangyari na naman po sa Capiz. Noong ako ay isang nurse pa lang, mga dekada 80 pa. Batang-bata pa po ako noon at bagong asawa pa lamang. Wala pa pong anak at sa totoo lang ay hindi talaga naniniwala sa kahit anong bagay na tungkol sa kababalaghan. Kahit pa sa multo o kahit sa mga duwende o kung ano-ano pa. Siyempre, medical practitioner po ako. Sanay po ako na parang lahat po ng bagay ay laging may eksplanasyon na pangsiyensya. Kahit po taga-Capiz po ako, naiinis po ako noon sa tuwing may mga ganun po na usapin.
Tinatawanan ko pa nga po ang nanay ko noon. Sa tuwing may kung ano-ano po siyang bilin kapag nakikifiesta po ako sa ibang barangay. Kesyo patakan daw muna ng kalamansi ang pagkain. Huwag raw makikipag-usap sa hindi kakilala dahil baka magpalipad hangin daw at mahawaan raw ako ng pagkaaswang. Huwag rin daw makipag-inuman dahil baka mahawaan daw ako sa pamamagitan ng laway. Mga ganun pong klaseng bagay, lalo at lakwatsera din po ako noong kabataan ko. Hindi ko naman nakalain na sasampalin ako ng sarili kong mga paniniwala, na mababaliktad pala ang paniniwala ko tungkol sa ganitong bagay. Nga pala, senior citizen na rin po ako ngayon, para lamang malinaw. Dahil medyo malaki naman po ang bahay namin noon. Yung kapatid ko na may pamilya na ay doon pa rin po nakatira noon sa bahay namin. Bunso ko pong kapatid ito, na itago na lang po natin sa pangalang June. Meron po siyang 3 anak at nung panahon po na yon ay sanggol pa lang po ang kanilang bunso. Hindi po tulad namin. Naniniwala po ang bunso naming kapatid sa mga ganitong bagay. Siya po yung tipong kapag nakarinig ng kalaskos doon sa labas o kung anumang kakaibang tunog, talagang lalabas po siya para tignan yon. Lalo at sanggol nga noon ang bunso niyang anak. Lalabas po talaga ito kahit 10 oras pa ng gabi. Yun din po ang dahilan kung bakit marami po kaming itak sa bahay namin. Dahil madalas po siyang magpagawa ng itak sa mga kakilala niyang albularyo. Kung baga, normal lang naman po na itak pero may basbas raw po ng albularyo. Wala po siyang pakialam noon kahit pinagtatawanan namin siya. Wala na rin po kasi ang tatay namin noon at ang nanay na lang po namin ang kasama namin. 3 po kaming magkakapatid. 2 babae tapos yung bunso po namin ang nag-iisang lalaki. Yun din po siguro ang dahilan ni Bunso kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na iyon. Dahil siya lang nga naman ang lalaki sa bahay namin. Kaya parang siya yung tumatayong taga-protekta kung baga. Isang umaga, nagulat po kami kasi kiaga-aga hinahasa na po ni John ang kanyang itak. Bago po siya umalis papuntang trabaho, yun po talaga ang kanyang inuna. Nagtanong po ako sa kanya noon, "Bunso, bakit naman kiaga-aga? Yan agad ang pinagkakaabalahan mo." Tanong ko noon pero nagulat po ako sa kanyang naging sagot. Hindi ko agad sinabi pero ilang gabi na akong may napapansing umaali-aligid na hayop sa bahay natin. Sagot pa po nito, "Hayop? Anong hayop?" Tanong ko noon sa kanya. "Hindi ordinaryong hayop. Ayokong tawagin yung aso pero parang nasaan yung aso. Ilang beses ko na rin yung napansin dito. At yung huli, kagabi lang, noong sumilip ako sa bintana. Sinasabi ko sa inyo, hindi to ordinaryo. May kumukursunada sa pamangkin ninyo." Sagot naman po nito sa akin. Nung sumunod po ulit na gabi, yung parang mas malala na po. Akala ko naman hindi po talaga niya sineryoso yon. Pero bandang 12:00 po ng hating gabi, nang tinatawag po niya kami palabas. Medyo naalimpungatan pa po ako noon. Pero nung lumabas na po kami ng isa ko pang kapatid, nagulat po kami dahil may hawak po na itak si John. At may bahid na po yun ng dugo. "Ano yan?" tanong namin sa kanya noon. Ang sagot naman nito, "Naalala mo yung asong sinasabi ko sa inyo? Bumalik siya dito. Kaya patago akong lumabas at nataga ko yung hayop na yon." Saad pa po ng bunso kong kapatid noon. Pero agad ko pong napansin na meron din siyang sugat sa kanyang paa.
Nakalmot daw pala siya nun. Bago daw yon mabilis na tumakbo palayo. Nagalit pa po ako noon. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Nakalokohan lamang yan. Pati pa yung aso, dinamay mo. Sabi ko pa po sa kanya noon. Dahil mahilig nga po ako sa hayop noon at naniniwala talaga ako na ordinaryong aso lang yung kanyang nataga. Makinig kayo. Hindi nga yun ordinaryo. Kakaiba yon. Malakas ang hinala ko. Naaswang talaga yon. Kahit ngayon lang, maniwala kayo sa akin. Sagot pa po nito. Pero binaliwala lang po namin. At pinapasok ko siya para gamutin ang kanyang sugat. Kahit nga po ang nanay namin noon, pinagalitan po ang bunso naming kapatid. Hindi ko naman po akalain. Nakakainin pala namin lahat ng mga sinabi namin. Dahil kinaumagahan po niyan, pumunta po sa bahay namin yung pinsan ko. Bale, anak po ng kapatid ng nanay ko. Yung tatay daw po kasi niya, meron daw sugat na tinamo na kailangan daw niya ang tulong ko para gamutin yon. Ayaw raw kasi nitong magpadala sa ospital. Siyempre ako naman bilang nurse ay nagmadali nga akong puntahan yon. Pagdating ko po doon, talagang nagulat po ako noon. Tandang-tanda ko pa po na nakahiga po siya sa higaan habang iniinda ang kanyang sugat sa likod. Itago nga po pala natin sa pangalang Tito Noel, ang asawa po ng tita ko. Nung tignan ko po yon, may kahabaan po yung sugat. Hindi naman po sobrang lalim pero talagang mahaba po. Habang nililinis ko po yon, nagtanong po ako sa tita ko noon. Na paano nga ba to, tita? Tanong ko pa po noon dahil parang ayaw pa akong kausapin ng Tito Noel. Pero ang sagot naman po ni tita ay hindi raw talaga nila alam dahil ayaw rin talagang sabihin ni Tito Noel. Hindi ko maintindihan noon. Pero naalala ko agad yung asong nataga ng kapatid ko. Dahil sa likod din daw niya nataga yon. Ayaw niya talagang sabihin pero sa karanasan ko po bilang nurse, pareho po talaga yon sa itsura ng sugat ng mga nataga ng itak. Tinahi ko po yon at ang sabi ko, babalikan ko siya dahil ayaw nga po nitong magpadala sa ospital. Bale, babalik po ako para tignan po kung bumuti naman po yung kanyang lagay. Ako na rin po ang nagboluntaryo noon na bilhan po siya ng gamot. Pag-uwi ko po sa bahay, hindi ko po napigilang sabihin yon kay Bunso. Nagulat din po ang bunso kong kapatid noon. Paano kaya ate kung siya ngayon? Ibig sabihin, aswang si Tito Noel. Wika pa po noon ni Bunso. Pero hindi lang po ako sumagot. Sa punto po na iyon, medyo duda na rin po ako pero nang ibabaw pa rin po talaga na hindi ako naniniwala. Gabi na po nung bumalik ako noon kila Tito Noel. Malapit lang naman po kasi yon sa bahay namin. Nagmamadali po ako noon kaya sa likod po ako dumaan. Alam ko po kasing kapag nagpaalam pa ako sa bunso kong kapatid, siguradong pipigilan niya akong bumalik doon. Doon po sa likod, ang una ko pong dadatnan doon, yung kwarto po ni Tito Noel. Nung nandoon na po ako, nakarinig po ako ng weirdong tunog sa tapat po mismo ng bintana ng kanilang kwarto. Dahil po doon, nilamon na po ako ng kuryosidad at dahan-dahan po akong sumilip. Hindi ko naman po inaasahan na yung naririnig ko palang tunog na parang may nahihirapan doon sa loob ay may ginagawa palang kakaiba. Si Tito Noel. Mula po sa bintana, naabutan ko po itong parang pilit niyang inaabot ang kanyang sugat. Hindi gamit ang kamay, kundi ang dila.
Halos pigil hininga po ako noon nang makita ko yon. Nadahan-dahan pong humahaba ang kanyang dila. Habang pilit po niyang inaabot ang kanyang sugat sa likod. Ngunit hindi niya po maabot yon. Doon ko na po nakumpirma na tama talaga ang kapatid ko. Yung takot ko po noon, mabilis pong napalitan ng galit. Nang maisip ko po kasing yung nagbabalak pala sa pamangkin ko, asawa rin pala mismo ng tita ko. Pumasok po ako noon sa bahay. Dire-diretso na po yon. Dinaanan ko lang po ang pinsan ko sa sala. Alam naman po niyang pupunta ako pero nagmamadali po akong pumasok sa kwarto ni Tito Noel. Abay, pagpasok ko po, nagtulog-tulugan pa po ito. Siguro ay narinig nito na merong papasok doon sa kwarto. Ayoko pong marinig ako noon ng pinsan ko, kaya kinausap ko po siya sa mahinang boses. Tito, alam kong gising ka. Nakita ko ang ginawa mo sa bintana kanina. Walang hiya ka. Aswang ka pa lang talaga. Agad ko pong sabi noon. Pero laking gulat ko po noon nang bigla pong dinakma ni Tito ang aking kamay. Ang higpit po ng pagkakahawak niya doon. Yung mga mata po nito talagang nanlilisik at namumula po. Ang sabi po nito, subukan mo lang na sabihin ang nakita mo at hindi ko kayo titigilan. Subukan mong sumigaw at baka hindi ako makapagpigil. Wika pa po nito noon. Gustuhin ko man pong sumigaw noon. Nangangatog po ako sa takot. Dahil nung nagsasalita po ito, kitang-kita ko po ang mga pangil sa naglalaway niyang bunganga. Na parang wala na po talaga itong pakialam sa kanyang ginagawa. Bago po ako umalis noon, naniguro din po ako noon at nagdala po ako ng kutsilyo. Agad ko po yung binunot sa likuran ko at ginamit ko po yon para hiwain ang kamay niya at mabitawan niya ako. Doon na po ito napasigaw at dahil po doon, nagmamadali pong pumasok ng kwarto ang kanyang anak. Naabutan po nito na may hawak ako na kutsilyo, pero naabutan din po niya ang nakakakilabot na itsura ng kanyang ama. Gulong-gulo po ang pinsan ko noon at agad po itong sumigaw. Wala po akong kahit anong sinabi noon at agaran po akong lumabas ng kwarto. Bago po ako lumabas, nakasalubong ko pa po ang tita ko na nagmamadaling pumasok doon sa kwarto dahil narinig nga niya ang kaguluhan. Nung nasa labas na po ako, sigaw po ng sigaw si tita noon at nagmamakaawang bumalik daw ako at wag ko daw ipagsasabi yon. Wala po silang kapitbahay kaya malaya lang po kaming magsigawan noon. Sakto naman po na dumating po ang bunso kong kapatid dahil sinundan po pala ako nito nang malaman niyang pumunta ako doon kila tita. Ito po ang lihim ng kamag-anak din po namin. Pagkatapos po ng nangyari, pumunta po si tita doon sa bahay. Nakikiusap na wag daw kaming magsasalita tungkol doon. Hanggang sa ilang araw po ang nakalipas, lumuwas na po sila ng Maynila. Binenta po nila ang bahay at lupa. At ni minsan, hindi na po sila bumalik pa doon. Hindi na po bumalik dito si tita at yung asawa niyang aswang. Hanggang nabalitaan po namin, napatay na rin daw ang mga ito. Minsan po, umuwi po dito yung pinsan ko noon at humingi po siya ng tawad sa nangyari. Minsan talaga, kailangan nating maniwala, lalo kung kapatid na mismo natin yung nagsasabi. Kung walang ibang tao sa bahay nila Tito Noel noon, baka napahamak po ako dahil baka tuluyan po akong atakihin ni Tito Noel. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po.